Mga kababayan, Pinas Update ng Bayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo, ako'y makikiusap muna ng isang like at subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Mamaya ho kasi may panibagong update tayo sa lagay ho ng ating panahon. So ito pong binabantayan natin na low pressure area ay naging isang ganap na po na tropical depression. So kung makikita nyo, yung sirkulasyon na yan, isa na pong ganap na bagyo yan. Ngayon po, meron po itong local name na Jacinto. Meron itong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at may pagkilos po pa west-northwest po sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito yung sinasabi natin na pang-5 bagyo ngayon pong Agosto, naasahan huli na to, no? At pang-10 naman ngayong 2025. So ngayon, ang tendency dito, ang senaryo pinapalakas itong bagyo na ito, ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo yung sirkulasyon ng hangin, medyo mahina pa po yan, pero ine-expect na lalakas po yan sa mga susunod na mga oras. At yun po ang dapat natin paghandaan. Dahil din po, sa lakas nito mga kaibigan, may mga lugar po tayo na naaapektuhan. So alamin natin yung bawat detalye. At ganyan din mga kaibigan, yung habagat din na southwest monsoon, patuloy din itong pinapalakas. Sa forecast weather condition po natin mga kaibigan, mga kababayan, sa pinaka-latest, ang area po ng Ilocos Region, no? Cordillera Administrative Region, kasama po dyan ang Zambales, ang Bataan, Tarlac, Pampanga, Isabela, Quirino, at Nueva Vizcaya ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm dahil po sa trap or extension itong nga pong si Bagyong Jacinto. Yung pag-ikot ng hangin na yan, ang tawag ho natin yan ay spiral clouds. Mga kaulapan po yan na mabilis na kumikilos dito sa pinakasentro o matapo ng bagyo. Magkagayon man mga kaibigan, dahil po sa kanyang sirkulasyon, lumalakas ngayon ang epekto ng habagat. Dahil naman po sa habagat or southwest monsoon, sa area ho ng Visayas, kasama na ho ang Mimaropa, ang Bicol Region, Zamboanga Peninsula, kasama na rin po ang Northern Mindanao, Caraga, Quezon. Ang weather condition po sa mga lugar na yan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa habagat or southwest monsoon na nandito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Hindi rin ligtas ng ilang bahagi po ng Metro Manila, kasama ang the rest ng Luzon, sa trap or extension po nitong si Bagyong Jacinto. Si Bagyong Jacinto ay inaasahang lalabas po ngayong gabi po, no, ng Huwebes, August 28. At possible na ito ay mas lumakas pa bilang tropical storm category hanggang severe tropical storm category kapag nakalayo na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung sirkulasyon ng hangin nito, yan ang makakaapekto sa ilang bahagi ng kanluran ng ating bansa. At yung pagpapalakas niya po sa habagat, hindi pa rin po mawawala. Ngayon, dahil naman po sa banta ng habagat o southwest monsoon, meron pong itinaas na heavy rainfall warning sa ilang bahagi po ng ating bansa. 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang inaasahan po ngayong araw dito sa Occidental Mindoro. Kasama po dyan ang Palawan, Antique at Negros Occidental. Pagdating naman po kinabukasan ay 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro pa rin po at sa area ng Palawan. Yung mga lugar na yan, mag-ingat po tayo sa banta ng mga posibleng pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area. Kung makikita nyo ho, no, sa tinatawag natin na track and intensity forecast, no, ipapakita ko sa inyo mabuti, meron tayong tinatawag dito na area of probability. So inaasahan na lalabas po alas 8 ng gabi itong si Bagyong Jacinto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Magiging tropical storm category naman ho siya pagdating naman po ng August 29, Friday ho yan, alas 8 ng gabi. At maganda nito, ito ay nakalayo na o papalayo na ng ating par. Pero hindi pa rin tayo makakaligtas sa hangin na idinudulot nito at yung patuloy na pagpapalakas niya sa habagat or southwest monsoon. So maging handa po tayo sa mga posibleng mangyari. Lalo-lalo na ho dito sa Metro Manila. Most of the time, ito yung mga lugar na laging binabaha dahil nga po sa hindi maayos na mga drainage. Sa ilang bahagi naman ng Visayas, ganun din, may mga lugar din dyan na bahain, ganun din sa Mindanao area at ilang bahagi po ng ating bansa. So mag-ingat po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ano ba yung mga dapat nating gawin o paghahanda na i-prepare pag ganito pong merong bagyo? Kahit sabihin natin na ito ay hindi naman na direktang tatama sa kalupaan natin o sa Philippine landmass, maging handa pa rin po tayo sa mga senaryo na pwedeng mangyari. So unang senaryo natin, yung possible na pagbabago ng galaw ng bagyo. Nangyayari yan kahit yung direksyon niya ay papalabas o papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Pwedeng mag-record yan
pabalik ng ating bansa. Nangyayari na yan ng ilang beses, lalo na ng mga nakaraang mga bagyo. Yung pangalawang senaryo naman, pwedeng dediretso na lamang yan, lalabas ng PAR at diretso sa bansang China. Doon siya possible na maging malakas o maging typhoon category. Kahit nakikitaan po ng typhoon category itong bagyo na ito, hindi na ito mararanasan ng bansang Pilipinas dahil patuloy po itong lalayo. Ngayon, kung titignan nyo naman sa mga susunod na mga araw, wala naman tayo nadidetect na panibagong sama ng panahon or low pressure area na halos kasunod po nito nga pong si Bagyong Jacinto. Sa ngayon, yan muna pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag kakalimutan ho na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat.